Iba't ibang uri ng warships. Kapag nakakakita ka ng pelikulang may digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, madalas may naval battle scene. Kung titignan mo, dalawang malalaking barko lang ito na nagpapalitan ng putok. Pero sa totoo, hindi ganoon kasimple ang mga warships na ginagamit sa giyera at may mga iba't ibang uri ito na may mga unique features. At yan mismo ang pag-uusapan natin sa videong ito. Aircraft Carrier. Sa pelikula, lagi mong nakikita ang aircrafts na bigla na lang lilitaw sa kalangitan kahit nasa gitna ng karagatan. Kung nagtataka ka kung saan ito galing, ang mga ito ay lumipad mula sa isang aircraft carrier. Hindi malinaw kung kailan talaga unang ginamit ang aircraft carriers, pero noong 1910 pa lamang ay lumipad ang aircraft na minamaneho ng American civilian pilot na si Eugene Ely mula sa isang special platform na binuo sa deck ng US cruiser na Birmingham. Ang pinakaunang mga official aircraft carriers ay lumabas noong 1920s, ang USS Langley ng US at ang Hoshio carrier ng Japan. Importante ang mga aircraft carriers sa giyera dahil napapadali nito ang mga airborne operations na kailangang gawin malayo sa base. Kaya nitong magdala ng 60 hanggang 90 aircrafts at 5,000 na crew members sa loob. Lingid sa kaalaman ng marami, may mga sariling armas din ang mga aircraft carriers na tulad ng missiles at iba pang klaseng baril. Sa katunayan, ang isang carrier ay kayang gumawa ng 150 strike missions at kayang makatama ng 700 targets araw-araw. Gayunpaman, kadalasan sa mga ito ay hindi bumibiyahe ng mag-isa at sumasama sa ilan pang mga military ships. Ang grupo na ito ay tinatawag na Carrier Strike Group. Maliban dyan, ginagamit din ang carriers na ito para sa mga rescue missions at kung ano pang mga task forces. Noong una ay tumatakbo ang mga carriers na ito gamit ang diesel, pero ilan sa mga modern aircraft carriers ay gumagamit na ng nuclear power para tumakbo. Cruiser. Di kagaya ng aircraft carriers, ang mga cruisers ay bumibiyaheng mag-isa noong panahon ng giyera. Dahil sa bilis ng mga cruisers, madalas silang unang nagtatagpo sa mga misyon gaya ng pag-scout o pag-raid. Dahil dito, madalas silang nakakaengkwentro ng mga cruisers din mula sa kalabang mga bansa bago dumating ang mas mababagal na malalaking barko. Sa katunayan, lumalagpas pa sa 30 knots ang bilis ng mga cruisers na ito. Heavy man o light cruiser. Ang heavy cruisers ay may dalang mga 8 to 10 na armas, habang ang light cruisers ay nasa 12 hanggang 15. Ngayon ay ang mga pinakamayayamang bansa na lang ang may cruisers dahil masyado itong mahal. Ginagamit ito ng US bilang air defense vessel habang anti-ship platforms naman ito ng mga Russians. Gayunpaman, may ilang missions din na gumagamit ng cruisers tulad ng raids at pagbomba sa mga baybayin ng kalaban. Destroyers. Pangalan pa lang ay malakas na at nakakatakot na pakinggan. Pero saan nga ba nagmula ang bansag na destroyers? Noong panahon ng giyera, nag-focus sa mga bansa sa depensa ng kanilang malalaking barko. May mga matitigas at makakapal na armor ang mga ito na hindi natatabla ng ordinaryong baril lamang. Yun nga lang, nasa ibabaw lang ang armor na ito at wala sa parte ng barko na nasa ilalim ng dagat. At ito ang dahilan kung bakit naimbento ni Robert Whitehead ang modern torpedo, isang explosive na umaatake sa ilalim ng mga barko. Nagkaroon nito ng malaking impact sa giyera dahil maliban sa effectiveness nito, nahirapan ding targetin ng malalaking barko ang mga maliliit at mabibilis na barkong may daladalang torpedo. Upang makounter ito, nag-imbento din ang mga bansa ng mabibilis na barkong na atasang pasabugin ng mga torpedo carriers. Tinawag itong torpedo boat destroyer o ngayon ay mas kilala bilang destroyers. Ang mga destroyers ay mas malaki sa torpedo boats pero mas maliit kaysa sa cruisers kaya mabilis silang nakakagalaw. Sila ang nagsisilbing protector ng malalaking barko mula sa torpedo boats. Mabilis din nag-adapt ang destroyers sa giyera. Sa katunayan, nagdala din ng sarili nilang torpedoes ang mga destroyers para kaya din nilang umatake sa malalaking barko ng kalaban. At noong nauso ang submarines, nagkaroon ng sonar at anti-submarine weapons ang mga destroyers. Kahit noong mas naging banta ang fighter planes sa naval battle, ay nagkaroon din ng anti-aircraft missiles sa mga ito. Ito ang rason kung bakit ang mga destroyers ang naging jack of all trades at ngayon, ginagamit pa rin ng maraming mga military forces sa iba't ibang bansa. Frigates. Ang salitang frigate ay ginamit para sa iba't ibang klaseng mga barko na tulad ng mga sailing vessels na may mga mast o mga escort ng modern guided missiles.
Ang frigates ay common sa mga Navy fleets ng iba't ibang bansa at isa ito sa pinakamaliit na surface combatants sa dagat. Noon, para itong destroyer na nag-e-escort sa mga fleet pero may mas kaunting armas kumpara sa destroyers. Hindi sila pwede sa open water missions dahil dito at karaniwan sa kanilang sinasamahan at pinoprotektahan ay mga submarines na kailangang mag-surface sa ibabaw ng dagat. Naatasan din itong labanan ng mga submarine ng kalaban. At isang magandang halimbawa nito ay ang Duke class ng frigates ng Royal Navy na siyang may torpedoes at may sonar equipments. Gayunpaman, may ilang frigates din na may helipads at hangars na pwedeng gawing landing pad ng helicopters na may kakayahang makahanap ng kalabang submarines upang madispatcha nila. Ngayon, ang isang modern frigate ay mas malaki sa corvette at patrol boats pero may mas kaunting armas kaysa sa cruisers at syempre sa destroyers. Noong 2015, opisyal nang niretiro ng US Navy ang lahat ng kanilang mga frigates. Dahil na rin ito sa pag-usbong ng panibagong uri na tinatawag na Littoral Combat Ship na siyang gumagawa na ng mga functions ng frigates. Ang panghuling frigate na ginamit ng US Navy ay ang Oliver Hazard Perry class. Missile boats. Ito ang pinakamaliit na vessel sa videong ito. Ang mga bangkang ito ay nabuo dahil na rin sa torpedo boats. Ang missile boats ay para mga bangka lang na may dalang mga anti-ship missiles. Dahil mas maliit sila sa corvettes at frigates, hindi sila ginagamit para maging escort at protektahan ang naval fleets. Ang function ng mga bangkang ito ay mas nakapokus sa opensa. Epektibo silang nakakaatake sa malalaking barko dahil sa kanilang armas at kaya rin nilang umilag sa missiles ng kalaban dahil sa kanilang liit at bilis. Kadalasan sa mga missile boats ay hindi lumalayo sa baybayin dahil sa liit nito. Pero ang maganda sa missile boats ay hindi mahal ang paggawa ng mga ito kaya pwedeng makagawa ng marami ang naval forces ng iba't ibang bansa. Corvette. Maliit, maliksi at mabilis. Ito ang ilan sa mga salitang ginagamit para i-describe ang mga corvette ships. Ang corvette ay parang isang maliit na modern frigate at iisa lang ang misyon nito at yun ay ang anti-submarine warfare o ang pagpilit sa submarines ng kalaban na lumabas mula sa ilalim ng dagat. Mas maliit man kumpara sa frigates, may dala naman itong armas na katulad ng sa frigates at ang mas nakakahanga pa dito ay mas konting crew lang ang kailangan para i-operate ang weaponry. Dahil maliit ito, lumalagpas ito sa bilis na 40 knots. Yun nga lang, dahil rin sa liit nito ay madalas itong sumasabak sa labanan na malapit lang sa baybayin at hindi pwedeng sa malayo. Ito rin ang rason kung bakit karamihan sa corvettes ngayon ay ginagawang patrol boats sa baybayin ng mga bansa. Siyempre, dahil hindi mo na kailangan ng specialized docks para sa mapagtatambayan nito. Subalit, isang nakakamanghang feature ng Corvette ay pwede mong baguhin o i-reconfigure ang weapon systems na dala nito upang sumakto sa mission na gagawin. Sa ngayon, walang pagmamayari ang US Navy ng mga barkong tinatawag-tawag nilang Corvette, pero karamihan sa mga barkong ginagamit ng Coast Guard ay may features na tulad ng Corvettes. Submarine. Sa lahat ng klase na nasa video, ito siguro ang pinakapamilyar ka, ang submarine. Isang vessel na bumibiyahe sa ilalim ng tubig. Noong World War II, ginamit ito para sa mga sikretong underwater missions. Sa mga panahong iyon, ang mga submarines ay tumatakbo pa lamang sa diesel. Kaya kailangan nitong magpakita sa taas ng dagat paminsan-minsan na siya namang ginagamit na pagkakataon ng mga kalaban upang atakihin ito. Pero nagbago ang lahat ng pamunuan ni Admiral Hyman George Rickover ang pagkaimbento ng submarines na pinapatakbo gamit ang nuclear reactors. Dahil dito, kaya nito mag-produce ng sariling tubig at oxygen at nakakapanatili sa ilalim ng dagat sa mas matagal na panahon. Kaya na rin nitong patakbuhin ng mas malalaking submarines na may mas maraming missile racks. Ito ang rason kung bakit nabansagan si Admiral Rickover bilang ang father of the nuclear navy. Ngayon, ang modern submarines ay kayang gumawa ng iba't ibang missions na tulad ng counter-surveillance, radar operations, escort duties, at kahit maging mobile missile platforms. Lahat ng US submarines ay nuclear-powered na at may tatlong uri ito. Ang attack submarine na siyang may dalang torpedo at ginagamit para sa iba't ibang mission dahil na rin sa liit at bilis nito. Ang cruise missile submarine na mas malaki sa attack submarine at nakapokus sa long-distance strikes gamit ang guided missiles. At ang pinakamalaki, ang ballistic missile submarine na kayang mag-launch ng nuclear ballistic missiles.
Amphibious warfare ships. Kung titingnan sa malayo, ang mga barkong ito ay parang aircraft carriers, pero hindi. Dahil sa lahat ng barko na nasa video, ito lang ang may pangunahing misyon na hindi pagdepensa o pag-atake. Sa pangalan ay maiisip mo na nag-ooperate ito sa dagat at sa lupa. Pero hindi ito totoo para sa lahat ng amphibious warfare ships. Ang pangunahing layunin ng mga barkong ito ay ang mabilis na pag-transport ng marami at malalaking ground equipments na tulad ng trucks, tanks at troops mula sa mga barko papunta sa baybayin. Isang kilalang amphibious ship ay ang USS Makin Island na siyang naatasang maging transport at command vessel. Sa laki nito, kaya nitong mag-deliver ng 1,800 ground troops na kompleto sa armor at equipment, kasama pa ang mga sasakyang pandigma at ilang gamit na kailangan para makabuo ng base of operations sa iba't ibang parte ng mundo. At dahil sa dami ng mga gamit na nadadala ng amphibious warships, kaya ng Marines na makabuo ng base of operations sa kahit saan sa loob lamang ng ilang araw. Sa mga dumaang taon, dumaan na sa ilang pagbabago ang mga warships na ginamit noong giyera. Gayunpaman, kung ano man ang pinagbago ng itsura ng mga ito o ng kanilang functions, iisa lang ang sigurado. Ang isang malakas na naval army ay kailangan ng iba't ibang uri ng warships. Kaya kung ikaw ang magiging naval commander, alin sa mga warships na ito ang pipiliin mo para palakasin ang iyong fleet? At bakit? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.